Treasure hunting weekend, mga katiats, kami ay mayroong puntahan ngayon ang sinasabi ng aming kasama dito na legendary treasure marker ng Yamashita. Ito walang iba kundi ang sign na araw or tinatawag sa treasure hunting na spokes signs. Ito yung parang araw na may mga guhit na sun rays at ayon sa nakakita nito ay meron itong 8 ka sun rays. Kaya ito amin binalikan ngayon, matagal-tagal na raw na kanilang hinukay yun noon, nasa 3 taon na. Kaya medyo naligaw kami kunti sa daanan kasi matagal-tagal na at medyo kumapal na ang ano dito. Itong nagiging masukal na ang bundok, parang ano na, 'di ba? Parang forest. Ayan, so kasama ko ang Surigao Sun Jr. Nauuna. Ang itong tinatawag na spoke sign or sun symbol, ito ay maraming nakakuha noon na walang gamit na kahit anong kagamitan kundi analysis lamang. Ito yung sabi ng ama ko na meron silang nakuha noon na nakabaon na ganyan pero mababaw lang at ito yung mga assorted lamang, hindi gold bars under the sun rays na symbol. So ibig sabihin ito yung mga ibinaon lamang ng mga sundalo, hindi ng general, hindi ng emperor. So ibig sabihin hindi ito mga gold bars. Pero of course mga alahas yan na samut-sari at mayroong pang nahalo na mga gemstones. Kaya kapag sun rays ay mababaw lang daw yan, sabi ng mga nakakuha niyan. At ang kanilang method sa niyan, sa pag-measure ay hindi by meter, hindi rin by yards, pero malapit lang dyan. Yun ang hakbang. Ang paghakbang. Ngayon, ang problema niyan kung ang naghakbang niya na hapon ay maiksi na mga paa, hindi maiksi yung sukat, di ba? At kung mataas naman o matangkad na hapon, ang naghakbang ay mataas naman kaysa meter ang sukat. Okay, mamaya sa ating ilustrasyon ay atin sasabihin ang equivalent na measurement talaga ng spokes. Medyo ano kasi yan, medyo parang kunting yarda, kunting metro ang sukat niyan. Pero hindi talaga siya meter, hindi rin yards. Pero minsan ay kapag 5 rays, ganyan 5 rays ang pinakamalapit niyan eh. So 5 hakbang. So kapag 5 hakbang lang ay hindi pa masyadong ano yun. Malayo ang distansya kapag sukatin natin ng meters. Pero kapag aabot na ng 8 meters to 8 hakbang or 8 spokes or 9 spokes ay medyo malayo na yan ang distansya kapag sukatin natin ng metros. Ay magmintis na tayo diyan. Kaya dito 8 spokes ito, medyo magmintis nga. Merong mintis na dalawang metros. Kaya hindi matamaan. Okay, so ito atin muna to hinanap ang east dito. Gamit ang cellphone compass. By the way, sa mga nakakuha ng sun symbol, kasi kaya nga sun ang symbol kasi east. At east means Japan kasi nasa eastern direction ang Japan. Kaya sun ang kanilang naisip na ilagay ng mga sundalo. At ang sun ay yan ay perpetual na ano yan na marker. Kasi hindi nagbabago ang sun eh. Kung nasaan yung east, of course sa umaga hanapin yan. Sa umaga hanapin. So pwedeng 7 o'clock to 10 o'clock ay malocate mo pa ang east. Pero kapag alas 12 na, alauna ay hindi na. Kaya sa paghanap nito ay magandang oras ay umaga.
Kasi hindi mo kailangan ng kompas. Kasi kung kompas ang gagamitin mo, merong error yan eh. Ang pinagbasihan kasi pagbaon ng Hapon noon ay talagang ang araw, hindi ang kompas. Sa mga ganitong sun symbol. Kaya nga sun yung kanilang nilagay dahil ang reference ay sun, ang araw. Meron ngang sabi sa sa science discovery ngayon na medyo ang kompas daw ay medyo nag-adjust siya ng ilang increments. Hindi na tulad nung isang siglo ang nakaraan, ay iba daw ang ngayon ng kompas. Medyo offset na ang north, hindi na yun talaga nakaturo sa north. Kaya maliligaw tayo kapag pagbasihan natin ang kompas ay meron na yung konting diferensya. Kaya maganda talaga araw yung ating titingnan at yun ang ating susundan sa paghanap nitong sun symbol na ito. So ang sun symbol ay nasa ibabaw ng bato yan. Hindi kasi ipapakita natin kasi sikreto to ng mga katiats natin dyan. So hindi natin ipapakita. Pero mamaya i-drawing ko lang sa ating ilustrasyon. So first thing to do, kung meron kayong mga ganitong metal detector na makapag-detect ng gold, meron siyang ID, malaman niya kung metal o gold. Ito ang magandang panghanap ng mga treasure na nakabaon lamang sa bato. Kaya kapag ganitong malalaking bato, ito kasing taas ko yung bato eh. O pwedeng merong sinuksok dyan na 2 bareta. Meron ako ipapakita sa inyo na recovered treasure na 2 bareta ang laman. Pero nakuha na yun. At nadatnan natin yung bato, bukas na, 2 bareta yung kasya. Kaya totoo ang mga recovered treasure sa loob ng bato. Yan yung tinatawag na treasure enclosed in the rock. Okay, kapag karamihan ng giveaway talaga ng Hapon ay nandyan lang sa bato yan, sa malalaking bato para madali nilang makuha. At yun lang yung binabalikan ng Hapon ngayon eh. Hindi na sila naghukay kasi mahuhuli sila, baka makulong pa sila dito sa Pilipinas. Kaya walang isang oras eh. Wala pang isang oras makuha na nila yan. Kasi nasa loob lang ng bato at pinapats lang ng simento. At ang dala nila ay martilyo lamang at chisel. At presto makuha na yung 2 bareta, 4 na bareta. Ito meron siyang marker sa ibabaw na bilog oh. So kung yan ay man-made na marker na bilog, ibig sabihin nasa loob yan ng bato. Kasi nasa ibabaw yung bilog, so merong item sa loob ng bato na ito. Pero hindi malaki yung mga giveaway na 2 bars hanggang 4 bars. Dito merong nag-detect yan dyan. Kaya pinapukpok ko sa kasama ko. Nag-detect yung gold eh. Yun ang problema, walang martilyo. Kaya kung kayo ilalabas, dala kayo ng martilyo mga katiats. At dito sa portion na ito ay akin sinundan yung direksyon ng east at try natin pag-detect nitong nukta macro, baka maabot natin ang lalim. At itong i-detect ko ngayon ay naano rin ito, na-detect ng pendulum at ng dowsing ng mga kasama ko. Kaya atin i-final pag-detect sa gamit. Ang mga dowsing ay parang locator. At ang locator ay kailangan meron talagang pang-finish yan. It's either scanner or deep seeking metal detector ang pang-finish sa pag-detect. Kung yan pa ay gera, ang pang-final ay yung men on boots, yung mga army. Yun yung pang-final sa pag-secure ng lugar. At yung artillery, ayun yung parang mga dowsing na nagtuturo. Kailangan meron kayong locator. It's either electronics locator or mga mamahaling locator, and then meron kayong pang-finish.
kung saan na-detect nyo yung mga sign na na-locate nyo yung malakas na detection sa palibot nito, ay huwag kagad hukayin, humanap ng gamit na pang final detect. Pwedeng scanner yan or itong mga deep seeking metal detectors. Alright, so atin na ngayon i-illustrate ang kahulugan ng 8 spokes or sun symbol na mayroong 8 sun rays. Okay, so example mga ka-TH ay meron tayong 7 spokes. Kapag 7 spokes, meron tayong 7 na sun rays. So merong 7 ito. 7 yan, pero 8 yung nailagay ko, pero 7, sabihin natin 7. So ang one spoke sa traditional na decoding sa nakakuha noon na hindi yan eksaktong 1 meter, hindi rin eksaktong 1 yard, kundi 1.2 meters ang equivalent ng 1 spoke is equals to 1.2 meters. Ngayon, kung merong 7 spokes tayo dito sa example, di ba? So 1.2 ang bawat isa. So 7 times 1.2 times 1.2. Ano bang lalabas dyan? Mga ka-TH, hindi 7 meters eh. Kasi akala natin 7 meters lang ang 7 spokes na symbol. Pero ang lalabas dito ay ano eh, 14, 7, 8, nagiging 8.4 eh. Meters ang distansya, kaya meron kaagad discrepancy na 1.4 meter. So halimbawa dito, ito pumunta kayo dito ng 7 meters eksakto at nagukay kayo dyan ng 2 meters circumference. Malaki yung hinukay nyo. Pero kalahati ng 2 meters ay 1 meter lang eh. So ang 8.4 ay dito lang yun banda. Ang 8.4 meters. So dito lang yung banda. Hindi kayo umabot. Pero konti na lang. Nasa 1 meter na lang eh. Kaya hindi natamaan. Almost lang. Parang hapit lang, di ba? Muntik na lang. Kaya ito yung pinakasikreto. Hindi ko to sinabi noon eh. 1.02 meters. Ngayon, ang ano din dyan, meron ding maliliit na maiiksi na spokes. Kasi depende yan sa naghakbang na hapon eh. Hakbang lang kasi ang gamit nila noon. Hinahakbang lang nila, estimate. Ngayon kung maiksi na tao ang naghakbang, ibig sabihin less than din a meter ang spokes. Pwede rin ang spokes ay magiging 0.90 na lang meters or 0.80. Iiksi at dito yan, banda. Sa 7 spokes ay dito na lang yung 7 spokes, atras siya. Kaya dalawa ang adjustment ng spokes. It can be matangkad na tao ang naghakbang, so 1.02, or it can be 0.80 meters lang, maiksi, dahil sa maliit na hapon ang naghakbang. So dalawa ang possibility niya, pero hindi siya eksaktong nasa gitna lang ang meters or yards natin na sukat. Ako, meters kasi ginagamit ko kasi madaling sukatin ng meters. So kung 7 spokes, sa video natin kanina ay 8 spokes, so ibig sabihin titigil ako sa 8 meters. Pero mag-adjust ako ng 9 at 7. So mag-adjust ako ng 9 dito at dito naman. Nakulayan natin ng blue ha. So sa kanina sa ating video na 8 spokes, so dito yan ang 8 meters. So ito yung ginawa ng ating mga ka-TH noon sa 8 meters, nagukay sila. Wala silang nakita sa 3 meters deep. So 3 meters deep ay dapat meron na eh, hanggang 4 meters. Kasi yan lang ay individual soldier lang yan. Ang nagbaon yan ay 2 o 1 sundalo lang. Ngayon sa ating example, it can be 0.80 lang, maiksi na hakbang ng hapon or matangkad na hapon 1.02 or 1.2. Kaya ang 1.2 ay dito. Ang 8 ay magiging 9 mahigit or 10. And then ang
maiksi na hakbang ay magiging 0.80 or wala pang 1 meter. Kaya ang adjustment ay dalawa. Isang paatras at isang pasulong or pa-advance. So yan ang sikreto mga ka-TH, bakit hindi matagpuan ang hinukay nyo na under the spokes symbol. Pero yun lang ang sikreto, east lang talaga ang susundan yan. Kaya nga sun ang nilalagay nila. Ngayon, dito tayo madadali sa kanilang ginamit na measurement o hakbang. Kasi hinahakbang lang nila at ang punteriya nila ay ang east sa paghakbang. So kung nasaan yung araw, yun ang punteriyahin nila paghakbang. Ngayon tayo kasi ay itong gumagamit tayo ng meters at yards. Ngayon sa pagsukat din ng distance galing sa sun, galing sa sun symbol, ang kunin nyo ay ang gilid ng bato, ang pinaka-edge ng bato. So ito yung edge. So dito mag-start paghakbang papunta sa sukat. Dito sa ating example ay 7, sa ating video ay 8. So dito hakbang papuntang east, and then adjust, atras at advance, pasulong at paatras ang adjustment. So ibig sabihin pwedeng maghukay ng paublong pag ganyan mga kababayan. At sa 3 meters, kapag wala kayong makitang mga basag na buti, basag na plato or gamit ng sundalo, kapag wala kayong makitang ganun, ay wag na kayong magpatuloy. Pero kung meron, halimbawa merong black soil sa 3 meters, wala namang black soil sa 3 meters kasi ang black soil nasa ibabaw, ibig sabihin yan ay charcoal. Mga sinunog yan na kahoy, nagiging charcoal. At marker yan. At ano rin yan, itong pampawala sa detection, pang cover sa detection yan ang charcoal. Kaya merong charcoal sa ibabaw ng mga treasure. Pero yun ay para sa medium deposit yun . Sa mga giveaway wala nang charcoal yan. Diretso na yan, kaya tinatawag na giveaway. Diretso na, paghukay, nandyan na ang box. Okay, so ito lang maibahagi ko sa inyo mga ka-TH sa mga bago pa lamang sa treasure hunting. Ito yung ating paraan sa paghanap ng spokes. Ito yung naaayon sa mga nakakuha noon. Okay, ako magpaalam na. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-subscribe. Paki-like na rin at paki-share kung pwede sa ating mga videos. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.